Nabanggit ni Jose Claire Castro na kaya daw nag-drop yung ratings ni PBBM dahil daw biktima siya ng fake news. Ano pong take niyo doon? Lahat naman tayo biktima ng fake news, 'di ba? Kayo lahat biktima din kayo na alam nyo kasi may experience na kasi ako sa Castro na apelido, yun si Franz Castro. Wala talagang maayos na lumabas doon sa bibig ng babae na yon. Siguro itong pinsan niya na si Claire Castro, kaya ganyan din siguro. Baka galing lang sila sa isang puno. Galing lang sa isang puno. Ayan po yung sabi ni VP Sara Duterte, mga kabayan, nang tinanong po siya ng media dito po sa kanyang pagbisita sa Negros Occidental. Ayan, so tinanong po kasi siya kung anong masasabi niya doon sa sinabi ni Jose Claire Castro na dahil sa fake news bumaba ang trust rating at approval rating ni PBBM, mga kababayan. At sabi ni VP Sara, lahat naman tayo ay biktima ng fake news. Ayan, at sabi pa nga niya, no, na may experience na po siya kasi sa apelyidong Castro, no, at tinutukoy niya dito si Franz Castro, mga kababayan. At sabi niya wala naman daw kasing magandang magandang salita ang lumalabas sa bibig ni Franz Castro, mga kababayan. Kaya sabi niya baka nanggaling sa isang puno lang daw sila, mga kababayan. At pakinggan pa natin, mga kababayan, ang press conference ni Vice President Sara Duterte doon po sa Negros Occidental, no? Ito po yung pagbisita niya doon sa mga evacuees, evacuation center doon po sa La Casillana at iba pang lugar doon sa Negros Occidental, no? Yung mga napiktuhan sa pagsabog ng Bulkang Kanlaon, mga kababayan. At meron nga po siyang ipinamigay doon ng mga hygiene kit, mga kababayan, at sako-sakong bigas doon sa mga evacuees, mga kababayan, no? Yung message mo sa mga politiko sa Negros na kaalyansa mo pa rin at lalaban nitong Mayor Jose. Patuloy lang tayo sa aming mga kasamahan at sa mga kandidato ngayong darating na eleksyon. Patuloy lang tayo sa matinod-anon sa Matarong. patuloy lang tayo sa totoong serbisyo para sa ating mga constituents. At lagi natin isa-isip na kailangan natin ng peace and development, kalinaw o kalambuan, kapayapaan at development in Kasanyugan. kaunlaran. Kapayapaan at kaunlaran. Pero yun lang lagi dapat nilang isip sa mga plataforma. Pero anong mensahe mo sa 11 Negros congressman na bumuto para ma-impeach ka? Wala po akong mensahe sa kanila, and I don't think meron din silang mensahe sa akin. Ma'am, nabanggit kanina ni Mayor na parang gusto nilang hilingin sa national government na imbes na mga perang ayuda, ang gusto daw nila is magkaroon sila ng pondo para makalipat sila permanently, para mapul lahat ng pera, makabili po ng lote, and magkaroon daw po ng permanent allocation. Suportado po ba niyo, ma'am? Yes, nagkausap kami ni Mayor kanina, no? Tinatanong ko siya kung anong mga plano nila. Kasi mayor din ako dati, no? Sa amin bukod sa Davao, so hindi namin pinapatanggal sa evacuation centers ang mga evacuees. Dahil unang-una, ang ginagamit natin na evacuation centers ay mga paaralan. So yung mga paaralan, nadi-displace natin yung mga estudyante. Ganito din yung experience ko nung nasa DepEd ako, nung pagsabog ng Mount Mayon sa Albay. Nagkakaproblema kami kasi tumatagal yung mga evacuees, nadi-displace yung mga estudyante namin. At pangatlo, kaya nung mayor ako, ayaw ko talaga tumagal sila kasi nagkakasakit yung mga tao. Lagnat, dengue, well ngayon, ganun yung nangyayari ngayon dito, no? Chickenpox, may outbreak ng chickenpox, naglagnat, may dengue. Minsan, sira yun siya, nag-LDM yung mga tao dahil sa supply ng tubig. Nagkausap kami ni Mayor at pinanggit niya yung mga long-term plans niya. Sabi ko, agree ako sa mga long-term plans niyo dahil nakaan din ako sa pagkamayon. Hindi talaga ideal na 4-6 na buwan ang mga evacuees sa isang center.
At sabi ko sa kanya, tinanong ko sila kasi kanina kung ano yung, maliit lang kasi yung opisina namin, maliit din yung budget namin. Pero tinanong ko kanina kung ano yung matulong ng opisina namin. Nagsabi yung mga tao ng hygiene kits. So ito yung mga toothbrush, toothpaste, shampoo, sabon, sanitary napkin. Meron kaming supply sa gano'n. So sinabihan ko yung Bacolod satellite office namin, ang Panay Negros Island satellite office namin na ibigay yung hygiene kits. At nagkausap kami ni Mayor, nahihirapan din siya sa pagkain. Kasi libo-libo yung pinapakain nila araw-araw na nasa evacuation center. So sinabi ko kay Mayor, makakatulong kami sa bigas na mabigyan ng suporta yung community cooking nila. Pero kapag tinanong mo yung mga tao doon kanina, medyo tumagal ako doon sa isang evacuation classroom, no, nakita nila. Kasi ang sinasabi talaga ng mga tao, gusto nila. Kasi naaabala talaga yung hanap buhay nila at yung pang-araw-araw nila. Tsaka hindi din talaga ideal. Hindi yan ideal na tulugan ang matagal na napanahon ng isang classroom. So sabi ko, antay tayo kung ano yung magiging desisyon ng Disaster Council, kung ano yung itutulak ni Mayor. In the meantime, supportahan natin ang community para sa Ilang evac, ma'am? Ng pagbisita mo dito. Anong pinaka-cheese at pinaka-punto ng pagbisita mo dito ngayon sa La Castellana o sa mga ilang evacuees? Ito po yung dati pang supposedly schedule namin na pagbisita. Yung una pang sumabong yung Mount Canlaon. Hindi lang siya nagawa. Ngayon, kabalik ako galing sa abroad. Gumawa kasi kami ng plano para sa pasasalamat sa mga tao sa iba namang subject matter. So, nagka-schedule kami, naglagay kami ng schedule dito sa Negros at sinadya namin na bumisita sa mga tao para ihatid yung tulong at tingnan niya yung evacuation situation ng evacuation site nila. Kasi alam ko talaga kung gaano kahirap magpatakbo ng evacuation site. Madami na rin kami nadaanan ng disasters sa Lapas. Ilang evac centers ang bibisitahin ninyo ngayon? Sa per city ma'am, isa. Pero yung bigas, bigay sa lahat ng families. So, 2,514 families yun sa Canlaon City, sa La Carlota at sa La Castellana. So, lahat sila nabigyan ng 25 kilos na rice. Pero yung pagbisita ko, tatlo. Isa sa Canlaon City, isa sa La Castellana, isa sa La Carlota. It's from the Office of the President, from government's fund, or from personal fund po ito? Hindi ma'am, hindi po ito sa Office of the President. Of the Vice President? Ang sa, ma'am, yung hygiene kits namin, meron talaga kaming ganyan. Yung non-consumables namin, non-food supplies namin, meron talaga ganyan. At yung bigas na para dito ngayon, galing po sa businessman dito sa Bacolod. Sinabigay niyo po para sa mga At yun po mga kababayan, ang press conference si VP Sara Duterte sa kanyang pagbisita dito sa mga evacuation center, no? Dito po sa Negros Occidental at Negros Oriental mga kababayan, kasi pumunta pala siya ng Canlaon City mga kababayan, doon sa La Carlota at La Castellana. Ayan, at mayroon nga po siyang pinamigay ng mga hygiene kit at mga bigas mga kababayan na donation sa kanya ng mga businessman doon sa Bacolod daw mga kababayan. Kaya nakapamigay siya ng 2,000 plus families mga kababayan, no, nabigyan ng bigas at mga hygiene kit. Ayan, at meron din po siyang mensahe dito po sa mga kaalyado ni VP Sara na tumatakbo dito sa Negros Occidental. Ayan, so sabi niya tuloy-tuloy lang tayo tuloy-tuloy lang tayo sa totoo at tapat na serbisyo para sa mga constituents sa doon mga kababayan sa Negros. Ayan. At dagdag pa ni VP Sara mga kababayan na hindi ganun kadali ang magpatakbo daw ng evacuation center. Ayan, based sa experience na bilang mayor ng Davao City at nung pagsabog ng bulkan ngayon mga kababayan, mahirap daw talaga ang magpatakbo
ng evacuation center at hindi dapat sila magtagal doon sa mga evacuation center na kung saan yung mga evacuation center ay yun po yung mga paaralan mga kabayan. Kawawa daw po yung mga estudyante na nade-displace, no? Ayan, at kailangan makabalik po sila agad or makaalis doon sa mga eskwelahan kasi ginagamit nga po yung mga school mga kababayan. At isa pang dahilan mga kababayan bakit ayaw ni BP Sara na magtagal itong mga evacuees sa evacuation center ay dahil prone po sila sa mga sakit mga kababayan at yun na po ang dapat maiwasan kaya dapat daw ay magawa ng paraan na mailipat na agad sila mga kababayan, no? Ang mga evacuees doon sa evacuation center. At ano pong opinion nyo mga kababayan dito po sa pagbisita ni BP Sara dito po sa Negros Island? Ayan, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.